practical po itong aking mensahe. Ito po ay realidad po na nangyayari sa atin. I just want to knock sa inyong mga puso and to check your heart, to check your faith, no? I-check ninyo yung inyong relasyon sa Panginoon, gaano na ba ito kalalim. No? Kaya, yung ating pong offering, mamaya na lang po, no? Kakanta tayo, then mag-offering tayo. So, kung makikita po ninyo, no? Yan po ay nagtatrabaho ang mama habang nagbabasa ng Bible. Katanungan ko po sa inyo, para po sa pagbungad po ng ating pong mensahe. Ayan. So, what will you feel kung yung taong mahal mo, ito, madalas ko ito ginagamit sa school kasi pag sinabing mahal mo, yung mga estudyante, kinikilig ka agad, di ba? Ganun ka agad, no? Pag may asawa na, wala nang reaction, no? Ayan. Ano reaction nyo, no? Kung yung taong mahal mo, hindi ka priority. Ay, naku. What will you feel? Hello? Ito pa. What will you feel kung yung taong mahal mo mas masaya sa iba kaysa sa iyo? Ay, naku. Hello? Pag teenager ba? Pero totoo yan, no? Kahit tayo yung mga adult na, may hugot pa rin tayo dyan. Kahit mag-asawa na. What will you feel kung yung taong mahal mo mas na-appreciate ang ibang tao kaysa sa'yo? Parang sunod-sunod na triple kill, no? What will you feel kung yung taong mahal mo mas maraming time sa ibang bagay kaysa sa'yo? Na? And lastly, what will you feel kung yung taong mahal mo pinapansin niya lahat ng tao maliban sa'yo? Masakit? Yes. It hurts? Masakit po yan. Na? At dahil po sa mga katanungan na yan, yan po ang magiging umpisa po ng ating pong topic. Although wala po tayong series po sa buwan na ito, dahil katapos lang po natin ng ating series na the mission, continuing the mission. Na, although na-propose ko nung anniversary, kailan ba? Nung 7 sayings, na ang ating series ngayon is about prayer. Pero sabi ko, siguro, pahinga muna ng about dun sa series natin. Wala mo ng tema. Random messages lang muna, no? So, ayan. Masakit po, no? Masakit. Yung tipong nandyan na siya kasama mo, pero parang wala na. Tapos pag nasa ibang bahay siya, ang saya-saya niya, pero kapag kayo magkasama, lagi siyang galit. Mukhang na ako ni kayo. So, tuloy tayo. So, ang ating pong title, When Work is a Command, Yet God's Kingdom is an Option. Ito po, pag-usapan po natin itong mga bagay na ito. It is very real, napakatotoo nito, napaka-realistic. At marirealize natin yung ating po mga pagkukulang kung talaga ba si Lord ay natutuwa sa ating mga ginagawa. So tayo po tayong lahat, basahin po natin ang ating pong sitas. Ang ating pong sinta, sabi ni Brother Noel. Ayan. Matthew chapter 6 verse 33. Let's read together. Ready, go? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa inyo pong presensya sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang maka-fellowship namin ang bawat isa at maka-fellowship namin ang inyong banal na Espiritu. Dalangin po namin, Lord, na turuan niyo po kami. Will you convict our heart with your word today? Kaya dalangin po, Panginoon, na gamitin niyo po ako sa inyong salita, na kayo po ang siyang maluwalhati at may taas. Samahan niyo po kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po yung magsiyopo. No? Skip ko na lang ito ng konti. Ayan.
So, kaya sabi nga dyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient is the day is its own trouble. No, ito yung sinasabi dito na, kaya po, nagamit ko po itong verse na ito dahil, ano ba talaga ang ating hinahanap sa buhay? What do we really seek? No? Ano ba talaga ang priority natin? Ano ba talaga ang mas importante sa atin? And this morning, sana'y makita natin, ano ba talaga yung pinaka-importante para sa akin? Okay? Kaya po, sabi nga dyan, what we worry about becomes our priority, and what we seek the most becomes the kingdom we serve. Ulitin ko ha. Yan. Kung ano ang madalas natin inaalala, yun pala yung nagiging laging nauuna at laging iniisip natin sa buhay. Na? At kung ano yung inahanap natin, that becomes the kingdom na pinaglilingkuran natin. Kaya kung pasinin po ninyo, kaya nga ang ating title, when work becomes a command, yet the kingdom of God becomes an option. Kasi, masyado nating binibigyan ng panahon ang pagkita ng pera. Tama po ba? At dahil madalas natin itong hinahanap-hanap, ito ngayon ang ating pinaglilingkuran. Okay? So, tingnan natin. So, when work is a command, yet God's kingdom is an option. Na? Kaya, titignan na po natin, ano ba yung ginagawa natin sa work? By the way, pag sinabing work dito, hindi lang siya basta trabaho lang. It pertains to anything na ginagawa at binibigyan nyo ng panahon. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo. Yan. Sabi dyan, when it comes to punctuality, pasinin po ninyo. Punctuality. Pag sinabi punctuality, magiging on time. Tama? Hello? Pasinin po ninyo, pag sa work, ang aga nating gumising. We try our best not to be late for work. Nagmamadali ka pa. Tumatakbo ka pa. Kasi pag na-late ka, mamasahod. Bawas! No? Deduction. Pero pag sa church, pero pag kay God, relax lang. Alam nyo, nung maliliit pa kami, malayo po yung church namin. Every Sunday na lang, galit si Mama. Kasi ang bagal namin kumilos papunta ng church. Kaya pagdating ng church, masama ang loob namin. Masama ang loob. Ibig na makapag-worship ka sa Panginoon, sama ng loob ang daladala mo. Bakit? Pag-alis pa lang ng bahay, sermon na ang inabot. No? Huwag mo na magkalabit, no? Mamaya na kayo sa bahay. Okay? Ayan. So, pasinin po ninyo. Sino ba mas importanteng i-meet? Yung boss natin o ang Diyos natin? Ito pa. Yan. People will wake up early, beat traffic, and get to work before time because they don't want to offend the boss. Tayo, pagdating sa church, mag-iingay mo na yan, chismis mo na yan, magpapaganda mo yan, kaya ano ginagawa? Tapos, darating ng late, nagmamadali kasi anong oras na ba dyan? No? Pagdating alas 12, uwi na. Nagmamadaling umuwi, hindi pa naman yung kamayan, no? Na kanyang dapat i-meet, di ba, yung ating Diyos na buhay. Mas gusto mo pa i-offend ang Diyos kaysa boss mo. Hello? Nakaka-insulto yung gano'n, no? Late ka nang dumating. Tapos hindi mo pa nakausap yung dapat mong makausap. Umuwi ka na. No? Hindi mo nga nabati yung pastor. Basta gulat ka lang, nasaan na si ano? Wala na, buhay na. Okay? Ayan. So we honor our employers more than God in our punctuality. No? Hindi po yan time management issue, yun pa yung value issue. Alam mo, sa totoo lang, pag mahal mo, may time pa. marami kang time. Maaga ka dapat.
May mga nagkakalabitan yung mga lovers, no? Yan. What we honor, we prepare for. What we esteem, we protect with urgency. Okay? Tuloy lang tayo. So, sabi nga dyan, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. Lord, para po ito sa inyo. Kalwalatian niyo po ang hinahabol kong Panginoon. Na? Karangalan niyo po ang aking ginagawa. Gusto kong gawin. That's why I have to be early sa church. Na? Commitment! Yan. Pagdating sa work, we never miss work for church. Kasi pag umabsent ka, wala kang sahod. Pero pag church, okay lang. No? We miss church because we are tired from work. Hello? Sino yung mga nagpupuyat dito pag Sabado? Magpupuyat pag Sabado, tapos matutulog pag worship service. Ay, Victoria, oh. Yan po ay revelasyon po kung sino talaga ang mas importante. No, kaya po, totoo lang, yung Sabado po, yan po ang Sabbath day talaga, nag-uumpisa yan, Friday pa lang ng hapon. Okay? Pag sabbatical day ang ating susundin, no? Yung Sabbath talaga ng mga Hudyo, Sabado. Friday ng hapon, umpisa na po yung Sabbath. Pag Sunday po ang ating worship, yung pahinga po natin mag-uumpisa Saturday pa lang ng hapon. Okay? Hindi yung hating gabi ng Sabado, maglilinggo na ng madaling araw, gising ka pa. Alam sa totoo lang, ako lang dapat ang gising ng ganung oras kasi gumagawa po ako ng mensahe. Isa po, nakakatulugan ko po ang paggawa ng ano. No? So, sino ba talaga ang mas importante sa atin? Okay? Yung ginagawa natin o ang Diyos natin. Okay? Sabi niya, we wake up early to go for work on time in order to be productive. Okay? Pero we neglect our morning prayer, our Bible reading, our daily journal, yet asking why no transformation. Nagtataka kayo, no? Nagpapakasipag tayo sa trabaho para ma-promote, para maging, ma-promote yung posisyon, ito ganyan, mag-improve yung ginagawa. Pero pagdating sa Diyos, yung mga dapat i-improve natin sa ating spiritual growth, hindi natin ginagawa. Hello? Sino po sa inyo ang ginagawa po yung nagpatuloy pa rin po sa spiritual discipline na ginagawa? Thank you po sa mga nagtaas ng kamay. Yan. Tuloy tayo. Yan. Sabi niya, sa work, no? Kahit kailan hindi ka mag-quit, kahit unrecognized ka pa, kahit ininsulto ka pa ng mga kasamahan mo, kahit nadaya ka na. No? Sabi ni Madam Luz na, because salary is at stake. Pero pagdating sa church, ang bilis nating umayaw, mag-transfer sa ibang church kapag hindi ka na-bless. Na ang Diyos na pinaglilingkuran mo dito, the same God sa lilipatan mo. Hello? Yan. Tuloy tayo. May tolerate stress. Hindi tolerate yung stress. No? Pagod na pagod ka na. Overtime dito. No? Pressure. Para lang sa trabaho, para lang sa sahod. No? But when it comes to spiritual discipline, wala. Ha? Sa investment. Yan, sa investment po. Yan, ulitin ko lang, no? Yung work ko dito, hindi lang po siya sa trabaho, kundi kung ano yung pinagkakaabalahan mo. Labang na lang, nagamit natin sa title kasi. No? Yan, sabi dyan, we do 8 hours a day, 6 days a week to work. Na? At yan, with overtime, hard work, with extra effort to get promoted and secure a lifetime job. Pero ang hiling sa atin ng Lord, di ba nabagit ko ito sa mga message ko ng mga nakaraan? Kahit 10 minutes lang na pagbabasa ng Bible, hindi pa rin natin nagagawa. Hello? 5 minutes to pray a day. Just 5 minutes. Manalangin ka, magpasalamat ka sa Panginoon. 2 hours a week in worship service. 2 hours na lang. Tutulugan pa. Tapos, lalabas pa. Mas marami pang time sa pagpapaganda sa
sa salamin, at saka sa CR, kaysa worship sa pakikinig. Kating-kati yung paa, kating-kati yung puwet na tumayo para lumabas kapag worship service na. Na? Tapos wala pang effort yan. Walang effort. O maliit lang yung effort para sa buhay na walang hanggan. Tamaan ba kayo? Ako din natamaan din. We have the strength and time to do everything for work. Ibibigay natin ang lahat ng pagod natin. Pero pagdating sa Diyos, we're too tired and busy for God. Totoo hindi. Reality yan. Di ba siya, chinecheck ko yung puso ko eh. Sino ba talaga ang mas importante? Yung trabaho ko, yung ginagawa ko, o ang Diyos mismo. Sa Bible, ito to, nakakatuwa lang to, no? Pero hindi naman to, ano. Sa Bible Study at Prayer Meeting, hindi nga makapunta sa langit pa kaya. Narinig ko lang yan. No? Gusto mo sa Bible Study, worship service na nga hindi ka na maka-attend eh. Langit pa. Hello? Kasi po, niligtas na po tayo ng Panginoon. Okay? Nga lang, para po maingatan po yung puso natin eh, hindi tayo maligaw at maagaw ni Satanas. No? Kailangan po natin, kaya sabi nga na ano yun, no? Work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin po, ligtas ka na, pero kailangan mo ng palakasin yung kaligtasan mo. Dahil may mga tao, hindi niya alam na ligtas na siya. Okay? Tuloy lang tayo. No? We make room and effort for careers but squeeze our spiritual growth. Hello? Sino sa inyo, ilang taon ng Christian, pero parang ilang Bible verses pa lang yung alam? Hanggang ngayon, struggle pa rin yung prayer. Hanggang ngayon, pag pinag-date ka ng prayer for the food, nagre-react ka pa rin. Nagre-react ka. No? Bakit ako? Marami na pwede mag-pray dyan ah. Hello? Prayer na lang. No? Pag ganun, pagkakataon niya na para magpakitang gilas sa Panginoon. No? Tuloy lang tayo, no? Ayan. Sa obedience natin. Obedience to the Lord. Pagdating sa work, pag inutusan ka ng boss mo, walang reklamo. Yes, sir. Yes, ma'am. No? Obey right after. No? Pero pagdating sa church, pagdating kay God, ito no, pag sinabihan ka ng pastor mo, pag sinabihan ka ng kapatid mo, grabe ka naman. Too harsh mo naman. Too much. Napaka-controlling mo naman, pastor. Pag-pray ka, grabe ka naman, pastor. Magbasa ka ng Bible, ulit-ulit na lang. It's too harsh for us. Di ba kita narinig? Preach the gospel, preach the gospel. Ulit-ulit na lang. Bakit po? Kasi ang ating obedience may problema pagdating sa Diyos. Di ba kita narinig? Lagi na lang, preach the gospel, share the gospel, no? Share the, mag-Bible study kayo, mag-pray niyo yung mga ibang tao. No? Lagi na lang. Hindi na ako mag-church, lagi naman ako pinipressure ni pastor eh. Hello? Nire-reveal lang po yung puso natin that when it comes to work, when it comes sa trabaho natin, willing tayo, pero pagdating sa Diyos, option. Totoo hindi? Instruction is suggestion, option, and delayed obedience. Tandaan po natin, delayed obedience is disobedience. Medyo mabigat po yan. Kasi may pinapagawa sa iyo ang Diyos ngayon, pero dinelay mo, that becomes a disobedience. Eh, pastor, ginawa ko naman huli na eh. Yung nga lang, huli na. Let's say may mamamatay ngayon. Sabi ng Lord, you preach the gospel to that man. Lord, bukas na lang. Eh, namatay yung tao. Nalala ko tuloy yung matanda na ano, yung kinanay mo. Pero anyway, tuloy lang tayo. No? Yan. Sa connection, pagdating sa connection, pag kinuha rin kayo sa trabaho, instructions are followed without debate. Oo, kagad yan. Policies are accepted even when uncomfortable. Kapag kinuha rin kayo sa trabaho, parang, kahit parang feeling mo, minamaliit ka na,
go pa rin. Pasok pa rin bukas. Hello? Correction is endured because a paycheck is attached. Kasi pag hindi ako sumunod, matatagal ako sa trabaho, no? Pero pagdating kay God, nakakalungkot lang, no? Guidance is labor, control. No? Pag kinokorek. Pag kinokorek ka, ito yung laging natin sinasabi, no? Napaka-harsh mo, no? Napaka-judgmental mo naman. Napaka-controlling mo, no? Talagang masyado tayong masunurin pagdating sa trabaho, pagdating sa pagpapakumbaba natin sa salita ng Diyos. Wala tayo, no? Ay, wala pala. Lahat pala dito masunurin. Tama po ba? Yung mga hindi masunurin sa ibang church yun eh. Sa kabila. Na? Ayan, sa correction pa rin. Kapag kinokorek ka, you never quit, even reprimanded and corrected. No? Pagdating kay God, pag na-review ka ng kapwa mo, sasama na yung loob mo. Tama? Dito yata yun, no? Kaya pag sa boss mo, yes, sir! No, pag nagkamali ka, sorry. Mag-a-adjust. Pero sa church, pag nagkasala ka, pag kinurek, pag pinunay ang kasalanan mo, ikaw pa ang galit. Shadow kayo. Sino ka? Who you? No? Yan, who you? Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan pagdating sa church? Totoo hindi. Parang sasaktan. Ano yan ang ginagawa natin kay God? Correction pa rin. You can't resign from job because parang naulit ko yata. Yan. Kapag kinurek ka, iwanan mo ang church. Hello? Na hindi mo naintindihan ang rebuke na yon para iligtas ka sa kasalanan ng ginagawa. Hindi natin naintindihan. Kasi kapag kinukorek kasi tayo pagdating sa church, feeling natin, personal tayo. Tama? Pero hindi natin naintindihan, kinokorek tayo para may tama. Yan. Yan. Kasi sabi niya ng Proverbs, for whom the Lord loves, He corrects, just as Father the Son in whom He delights. Kinokorek talaga ng Lord, inidisiplina niya yung mga mahal niya. Kaya kapag kayo kinorek ng inyong kapatid, ng inyong pastor, no? O ng mga elders ng church, hindi yan dahil minamaliit ka or kinokontem ka. Kundi may tama yung mali. No? Kaya lumabas yun kasi galit tayo sa mga magulang natin noon pag pinalo tayo. Hello? Pero nung naging magulang ka na, doon mo lang naintindihan na pagpalo sa anak ay pagmamahal. Na? Reverence! Ayan, so reverence. Kayo na habang umaawit, no? Umaawit tayo, yung iba sa atin, walang kare-reaction. Hindi ba nabubuka bibig? Nakaganda lang yung kamay. No? Pero pag sa ibang bagay, pagdating sa trabaho, no? Yun ito, no? Phone was turned off at work. Mga estudyante, sino mga estudyante rito? Allowed ba kayo mag-cellphone habang nagkaklase? Bawal, di ba? Tino-turn off natin yan. Pero pagdating sa church, you know, we scroll down during church service. Imagine. Nag-shopping. Oo. Pagdating sa work, talagang pakitang gilas ka, show off ka. No? Pag andyan yung boss, woo! No? Pag duwa ng boss, ay, andyan si boss, walis. Walis. Sipag-sipag, no? Para mapansin ng boss mo. Okay? Pero pagdating sa church, nonchalant. Walang pakialam. Hello? Kayo nagtataas ng kamay? Bahala kayo dyan. May paiyak-iyak pa kayo habang kumakanta? Bahala kayo dyan. Lahat nagsisilbi sa church. Ikaw, bahala kayo dyan. Walang pakialam. Pagdating sa trabaho, ang sipag-sipag niyo. Pagdating sa church,
walang pakialam. Hello? Pag sinabi ni God, mag-share ka ng gospel sa kapitbahay mo, bahala sila dyan. Mucho lang. Ito po ay revelation po kung gaano talaga ka-importante ang Diyos sa atin. The value of God. Kaya ito, dinagdag ko lang ito, no? And we don't mind being late for church, but we try our best not to be late for work. Para na kanina. We miss church because we say we are tired from work. Hindi ka nakapagsimba dahil pagod ka. But we never miss work for church. Hindi ka absent sa work dahil lang sa gawain. Pansinin niyo po pag prayer meeting. Ang dami pong hindi maka-attend. Bakit? Pagod. Di ko alam kung bakit ang daming bakante upuan. Bakit pagod? Hello? Minsan yan po ang ating dahilan kung bakit di tayo makapag-church. Sakit ulo ko. Pero kahit masakit ulo mo, papasok ka pa rin ng trabaho. So makita yung ulo mo, hindi ka na makapag-church. Kaya pinapakita ko kung sino mas importante. We spend 2 hours a week. Nabasa ko na kanina. And when we are confronted for our mistakes in church, we quickly transfer to another church. Ganun din kanina. Okay? And we stay away from responsibilities at our church, but we work hard and volunteer in our places of work to be promoted. Lahat talaga ng trabaho sa school, o sa trabaho, ginagampanan mo. Kahit yung pag-janitor, nag-janitor ka na kahit di ka janitor. Hello? Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo makapag-walis. Yan. So sabi dyan, the God we treat casually is the God who sustains us. Di natin namamalayan. Sobra tayong na-hook sa trabaho natin, na nakalimutan natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ay nagsusustain sa atin para patuloy na mabuhay. Hello? We respect the office that pays us monthly. No? Yet treat casually the God who sustains us daily. No? Ang ating mga employer, ang ating mga boss can suspend you and you will still return the next day. But one rebuke in church and many vanish permanently. Yan, kinuha ko lang po yan sa Facebook. Na, yan. Pasinin po ninyo ito, no? Kung ang langit ay HR, alam mo HR? Sa hindi pa nagtatrabaho? Human Resource Department. Okay? Sila po yung sa recruitment. Sila po yung nagbibigay ng suspension. Sila po yung nagano ng mga paycheck ng kumpanya HR. No? Kung ang langit nag-ooperate na parang HR, malamang marami sa atin na-fire na sa trabaho. Tinanggal na sa trabaho. Bakit? Kasi because we are so disrespectful to God sa ating po mga ginagawa. Kanina sabi ko, nasasaktan kayo kapag yung mahal ninyo mas priority ang iba. Alam niyo, ang Diyos natin, sasaktan din. Hello? Na hindi natin namamalayan, yan na pala ang ginagawa natin sa Panginoon. Yan. Priorities reveals Lordship. Kung sino yung lagi mong pinagspenda ng time, that becomes your Lord. No? Sabi ito, if you can respect the one who signs your salary, you should honor the one who writes your destiny. Ito po na madalas nakakaligtan. Alam nyo, kaya po in-encourage po ang pagdalo sa bawat pagkatipon. Kasi there are times na nakakalimutan natin na tayo ay tinawag ng Panginoon para sa kanyang karya. Hello? Nakakalimot tayo, kaya kung masyado tayong laging detached pagdating sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng maling priorities, no? Sabi nga dyan, work gives you a living, but God gives you a life. Jobs ends, career shifts, title fade, but your soul is eternal. Napanood ko ito sa sa Courageous na pelikula, no? Sa mga magulang, sa mga may mga anak. Masyado tayong maraming oras sa trabaho na nakakalimutan natin na yung ating mga anak,
hindi nangangailangan ng ang kanilang pangangailangan sa kanilang kaluluwa ay ang banal na espiritu ng Panginoong Hesus. Na masyado natin sila, masyado tayo nagtatrabaho ng marami just to para may pangbigay tayo ng regalo, pagkain. Pero yung mga bagay na yun, temporary. Na ang ating mga anak may mga kaluluwa na kailangan dumating, umabot sa eternity. Hello? Yan, tuloy lang tayo. So when work is a command, yet God's kingdom is an option. Ito po nakakalungkot, no? Pagdating kay God, option na lang lahat. Hello? Pag umabsent ako sa work, magagalit tong boss ko. Pag hindi ako nag-church, wala namang magagalit eh. Pag nahuli ako natutulog sa church, sa work, mapapagalitan ako. Kaya pag natutulog ako pagdating sa church, wala namang nakagalit eh. Hello? Ito na lang tayo. So sabi nga dyan, sa ating binasa kanina, seek first God and His kingdom. Ano pa ibig sabihin nun, no? Bakit inutos ng Panginoong Isus to seek the kingdom of God and His righteousness? Sabi nga dyan, the kingdom sets priorities right. Now, kapag inuna mo si God, lahat yan mag-a-align sa tamang posisyon. Lahat ng gusto mo sa buhay, mag-a-align yan. Hello? Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng mga schedule mo, magiging maayos yan. O kung ano yung gusto mo sa buhay, mag-a-align yan kapag inuna mo lagi si God. Pero pag hindi mo inuna si God, ang dami mong option. Hello? Kaya sabi nga dyan, when God is first, everything else falls into place. No? The kingdom is the only foundation that cannot be shaken. Kaya mahanapin to ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ni Kristo, dahil ito'y pundasyon ng iyong kung paano ka mamuhay. Kaya sabi ko mga nakaraan, ang pagkakilala mo sa Diyos, ang magdadirekta sa iyo kung paano ka mamuhay. When you set the kingdom of God first, by the way, pag nagtayo kayo ng bahay, ano yung unang ginagawa? Ano yung unang tinatayo? Pundasyon. Kaya kung ang kaharian ng Diyos ang inuna mo sa umaga, that becomes the foundation of your day. Ito napapansin ko, no? Kasi sa school, madalas, kapag wala yung school chaplain, si Pastor Neil, ako yung pinag-pray. Kaya po struggle ko po na pag impronto mo akong pag-prayin sa maraming tao, hindi talaga ako makapag-pray ng maayos. No? So mapapansin ko yan. Pag alis ng bahay, pag wala akong devotion, walang Bible reading, walang panalangin, pagdating ng school, pag tinawag, let's call Pastor Norville, kasi that's my yung aking phobia, magsalita sa maraming tao. Para si Madam Mas, ang dami introvert dito. Sino may introvert dito? Ikaw, introvert. Talaga, introvert ha? Mga introvert, no? Wala niyo, may nabasa nga ako no? Ang mga introvert ba, pwede magagamit ba ng Panginoon? Magagamit pala. Akala ko, extrovert lang pwede. Anyways, ayan. Sabi nga dyan, the world is temporary, God's kingdom is eternal. The reason why unahin mo ang karyan ng Diyos, kasi lahat ng ginagawa mo sa araw na ito, may reflection, may effect hanggang eternity. Okay? What you seek shapes who you become. Kaya sabi ko kanina, kung ano yung hinahanap-hanap mo, that becomes the kingdom that you will be serving. Yan ang naging Panginoon mo kung sino yung lagi mo hinahanap. Pag lagi mo hinahanap, pagmamahal, talagang ibubuhos mo yung oras mo sa relasyon. Totoo hindi? Totoo. Kung hinahanap mo lagi pera, yun ang lagi mong paglilingkuran. Kaya sabi nga sa Matthew chapter 6 pa rin, no one can serve two masters. Walang pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. It's either tatalikuran niya yung isa, or paglilingkuran yung isa. Hamakin yung isa at i-honor yung isa. No one can serve God and
money. Yun po yung ano doon. Okay? Because sabi nga dito, God promised to supply all our needs when we put Him first. Hello? Ito, wala para hindi kayo magkulang. Lagi niyong unahin ang Panginoon sa lahat ng inyong Yes. ginagawa. Amen. Kaya lagi may kulang. Kasi nasa ibang priority ang hinahanap. Hello? Kaya laging kulang. Sa totoo lang, no? Pakiramdam natin, laging kulang yung pera natin. Pero actually, meron naman tayong pera. Yun nga lang, masyado kasi malaki ang pera kaysa sa Diyos. Kaya parang pag kulang yung pera, parang wala. Na hindi mo namamalayan na merong malaking Diyos na nag-aantay sa'yo. Amen po ba? At sabi dyan, we seek first God's kingdom because we are created for His kingdom. Now, when work is a command, yet God's kingdom is an option. Kaya ito po yung panawagan ko po sa inyo. Kaya po maikli lang po yung message natin. Just to check our heart. Pag sinumatotal ninyo yung mensahe, saan kayo lalabas doon? Lalabas ba kayong tapat? Or lalabas ba? Lalabas na hindi kayo totoo nagtatapat sa Panginoon. Totoo, saan kayo to? Sa number 1 o sa number 2? Ako, kahit pastor po ako, masasabi ko na nasa number 2 ako. Hindi ako naging tapat. Kaya po, may may katanungan yan eh. By the way, yung message na to, ito po ay devotion ko po nung January, nung December pa pala. No? So ito po ay panawagan po sa bawat isa. No? This is not a condemnation, it is an invitation for all of you. Hello? Magsisi na kayo sa inyong mga ginagawa. Kung talaga importante ang Diyos sa inyo, unahin niyo siya, unang-una pa lang sa umaga. May tanong pa nga no? Ang Bible ba ay salita ng Diyos? Oo, hindi. Sino magsasabi mo, taas po ang kamay? Sabihin ng taas. Kung ang salita ng Diyos, kung ang Bible ay salita ng Diyos, bakit hindi nyo laging binabasa? Kasi nagpapakita doon na hindi naman talaga ganon kaimportante ang Diyos sa buhay mo. Sakit, no? Hindi mo talaga totoong mahal ang Diyos. Hindi naman talaga importante si God sa'yo. Wala naman talagang halaga ang Diyos sa atin. Tama? That's the reality. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil hindi po tayo perfecto. Actually, we cannot really love God. Yun ang sabi sa Romans chapter 3. Di ba? For all have sinned and falls. For there's no one righteous, there's not one. No one seeks God. So sa 11, no one really seek God, for all have sinned. Now, hindi talaga natin kaya yun. Okay? Pero ito po'y panawagan po sa atin. No? It is an invitation for us to restore our reverence to God. No? Kaya po, papapasin niyo po, pag awitin, let's say awitin, let's say, doon, itataas yung kamay. Pero kayo, nakaganon pa rin. Pag sinabing may galak, may galak, woo! May galak. Aray mo. Hindi tumutugma yung inaawit sa puso. Totoo, hindi. Eh, natutunan ko yan nung kantata. Nung sinabi ni Pastor Go, pag sinabi magtaas tayo ng kamay, magtaas tayo ng kamay.
Pag sinabing lumuhod tayo sa kanta, luhod tayo. Para mag-align yung ating sinasabi sa puso natin. Kung tayo'y naniniklot, kung tayo'y sumisigaw, isigaw natin sa Panginoon pag yun ang lyrics. Kung may tuwa, may galak. May galak. May tuwa. Wala man lang kang ngiti-ngiti, nonchalant. Walang pakialam. Nakapangewang, nakaganyan, nakapangbulsa, saklap, tulog habang kumakanta. Hindi, may matulog na. Restore the reverence, no? Reclaim consistency, no? Okay? Balik tayo sa pagpapakumbaba natin sa Diyos. No? I-recenter natin si God, no? Hindi lang siya option, siya talaga yung buhay ko. Sabi nga ng isang mga ngaral, if God is not the Lord of all, is not your Lord of all, He is not your Lord at all. Kung si Lord, hindi siya yung una sa lahat ng ginagawa mo, baka hindi nga siya Panginoon mo. Hello? Iba ang Panginoon, hindi talaga ang Panginoong Isus, kundi yung gusto mo lang paglingkuran. Na? Make God your priority again. No? Pero gagawin po natin ito not out of fear but out of honor, wisdom, and love. Sino importante sa inyo? Malaga ba ang Diyos sa inyo? Kung malaga ang Diyos sa inyo, ipakita niyo naman. Hello? Sabi nga madalas pag nasa kumpanya kung mahal yung trabaho ninyo, magtrabaho kayo na maayos. Huwag kayong patulog-tulog. Huwag kayong palit-late. Christian kayo, dapat kayo yung modelo sa laging maaga. Ito nakakalungkot, no? Yung mga Christian, sila yung magpapakita at maging modelo sa pagiging mabuting empleyado. Sila pa yung laging late, sila pa yung reklamador, sila pa yung hindi marunong sumunod, sila yung matitigas ang ulo. Na? Pero kung ikaw yung mananampalataya, dapat nagniningning ang liwanag ni Kristo kahit nasaan ka. Okay? Seek first God and His kingdom and let Christ reign in your life. And para po sa ating pagtatapos, no? Actually, hindi talaga natin hahanapin ang Diyos hanggat wala si Kristo sa atin. We cannot really seek and love God. It is impossible for us to really seek God. Yes. Hello? Hindi natin kaya hanggat wala si Kristo. Hello? Kaya sabi nga dyan, pag sinabi po, the kingdom of God, no? Seek first the kingdom of God, hanapin mo yung paghahari ni Kristo sa iyo. That's why we honor Christ before anything else. Hiniling natin ang paggabay ng Panginoon na pagharian tayo sa araw na. Kaya, pasinin nyo pag nag-pray kayo, paano kayo mag-pray? Yung the Lord's Prayer, sino ang kabisado? Taas mo kamay. Ano sabi doon? Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done. The reason why we seek the kingdom of God, hinahanap natin yung paghahari ng Diyos, yun po yung pagpapakita ng ating pagpapakumbaba that, Lord, kayo po ang aking Panginoon. Ano man ang gusto niyo ipagawa sa akin, I am ready to serve. Happy to serve. Hindi na gets. Sorry. Hindi kayo nag-ESM pala. Ano pala kayo? Ayala Malls kayo. Hello? Dali lang kami, dali. Ang dali na lang pala. Dali Oo, nauso na yung dali sa Alphamart, kaya hindi na yung SM. SM Hypermarket. Hello? Hindi natin kaya hanapin
at mahalin ng Diyos. We cannot really love God unless hindi tayo pinagharian ni Kristo. Tayo po yung tumayong lahat. Sige po, tayo po yung umupo habang kayo nakayuko, no? Habang kayo nakapikit, habang kayo nakikinig sa aking mensahe. Alam ko na natamaan kayo ng mensahe. Even I, habang ginagawa ko po yung mensahe, umiyak po ako. Sabi ko, Lord, talaga bang importante ka sa akin? Talaga bang ikaw ang aking number one? Kapatid, habang ikay nakayuko, I want you to check your heart. I-check ninyo, ano ba yung mga bagay na ninanakaw ang bagay para sa Diyos? What steals your heart? Is it your phone? Is it mga Facebook ninyo? Or mga games? Or yung ano man yung mga binabasa ninyo? Ano yung nagnanakaw ng puso nyo para sa Panginoon? About sa pera? Trabaho? Sometimes, nauubos tayo, napapagod, nabubuyat sa ibang bagay, and yet, pagdating sa Diyos, parang wala kang pakialam. Kung kanina yung tanong, masasaktan ka ba kapag hindi ka priority ng tao pa? Masasaktan ka kapag hindi ka pinapansin. Masasaktan ka kapag parang mas may time sila sa iba kaysa sa iyo. Kapatid, ganun din ang Diyos sa oras na ito sa atin. Ang daming beses na sinaktan natin ang Diyos. Ang daming beses na tinalikuran mo siya. Ang daming beses na pinakita mo na hindi siya importante sa buhay mo. At ang daming beses na dinidinay mo siya habang ikaw ay naging busy sa mga bagay. Kapatid, ito yung pagkakataon na magsisi ka sa iyong mga ginawa sa Diyos. Hangarin mo, you repent your heart at sabihin, Lord, sorry Panginoon. Sorry Panginoon kung kami laging walang panahon. Sorry Lord kung minsan pinapakita namin na hindi po kayo mahalaga sa buhay namin. Sorry Panginoon kung pasinuuna namin yung ibang bagay kaysa sa iyo. Sorry Panginoon kung pagdating sa ibang bagay sa trabaho, napaka-excited namin. Pero Lord, pagdating mo sa inyong salita, parang hindi naman kami masaya. Panginoon Jesus, kami po yung lumalapit sa inyo bilang church, Panginoon. Na kami po inyong tulungan. Na kami po inyong bigyan po, Panginoon, ng lakas at tapang, Panginoon, na unahin po kayo sa buhay namin araw-araw, Panginoon. Lord, mas marami pa kaming panahon sa mga bagay na hindi naman mahalaga kaysa pag-devotion, panalangin. Lord, kami po humingi ng tawad sapagkat kami po ay naging walang pakialam pagdating sa inyong salita. Hindi namin hinahanap ang presensya niyo, Panginoon. Lahat na ginagawa po namin, Lord, we keep on entertaining ourselves sa social media o sa mga bagay na pinagkakabala namin, Panginoon. Hindi namin kayo hinahanap, Panginoon. And Lord, bilang church, kami po ay humihingi sa inyo, Lord, ng kapatawaran. Kami po ay humihiling sa inyo, Panginoon, na muli kami po inyong katagpuin, Panginoon. Ibalik ninyo sa aming puso, Panginoon, ang
init ng aming unang pag-ibig sa inyo, Panginoon. We forget yung init ng aming pagmamahal noon at habang tumatagal ay naglalamig po kami, Panginoon. Lord, help us. Tutulungan niyo po ang church na ito, Panginoon, na muli ay kilalanin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Bilang tagapagligtas, Panginoon ng aming buhay. Diyos ng aming buhay. May-ari ng aming buhay. Sapagkat kung wala kayo, Panginoon, ay wala po kaming kakayanan at magawa yung mga bagay dito sa lupa. Kaya, Panginoon, kami po ay inyong lipuin. Kami po ay inyong katagpuin po sa umagang ito, Panginoon. We pray, Lord, that indeed, kami po ay makapag-repent ng totoo at personal, Panginoon. Lord, kung kami po ay nasaktan dahil po sa amin pong sa revelasyon na inyong ipinakita ngayon, dalangin po namin, Panginoon, baguhin niyo po ang puso namin, Panginoon. Ipakita sa aming kilos, iparinig sa amin pong mga pananalita, ipakita po sa amin pong reaction. Every time po, mayroong panambahan at every time, Lord, that we worship you in our homes. Kaya, Panginoon, salamat. Kung meron pa dito, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord, magpakilala kayo na kayo po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray.